Hello po sa inyong lahat mga kabaryan. Nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang tungkol dito sa mga Philippine old coins na ito na ibinebenta ng isang online seller. At ang ating pakay po rito ay ating alamin kung magkano ang kanyang presyuhan sa mga ito. Kaya ayan, para kung sakaling meron po tayong ganito at nais natin itong ibenta, ay meron po tayong pwedeng gamiting basihan yan, sa pagpepresyo sa mga ito. Kaya yan, nakikita po natin dito ay ang kanyang binebenta rito ay mga 10 centavos. Yan ang mga lumang-lumang mga barya. Kaya yan, check natin, marami po siyang mga pinakitang larawan dito. 10 centavos Filipinas. Yan, mga lumang-luma ito. Ayan, mga may taong 1907 po ang mga ito. May 1908, yan 1909. At yan, may 1911, 1912, 1913, 1914. And po ulit 1915, 1917, 1918, 1919. Ayan, ang dami po. Ayan, may 1920, 1921, 1929 at saka 1935. Ayan po ulit. Ayan, ang dami. Linatag po niya rito sa ibabaw ng kanyang kulay pulang lamesa. At ayan, maayos po niya itong yan, pinagtabi-tabi. Ayan, okay ang kanyang pagkakakuha rito. Kung na-check po natin kay Numista ay ganito po yung kanyang overside, kung saan ay yung may babae po na nakatayo na may hawak na martilyo. Ayan, tagal pong mag-load. Ganito po yung kanyang itsura, pero medyo malabo, parang nabubura na yung mga detalye na nakaukit dito. Ayan, matagal mag-load, pero ganyan po yung kanyang itsura rito. Ayan, tagal-taga. May taon po itong 1907 hanggang 1935. Ayan yung mga taon nito. At parang kompleto po yung binebenta rito ni online seller. Parang kompleto po yung taon. Kasi sabi niya rito is set. Yan, isa po itong set. Ayan, US PI set na Philippines silver coin. Ayan, gawa po ito sa silver. Kaya medyo mahal po ito. Silver at saka copper. Ang kanyang silver ay mas mataas po yung kanyang material sa silver. 0.75. Yung kanyang copper ay 0.25 naman. Ayan, medyo mabigat, 2 grams kasi gawa kasi sa silver. Yung kanyang diameter ay 17 mm, ang kanyang thickness ay 0.96 mm. Shape po niya ay bilog. Ayan, bilog na bilog. At ganito po yung kanyang itsura sa kanyang gilid. Ayan, lumabas na po yung larawan. Pero ayan, wala pa pala rito. Ayan yung kanyang presyuhan. Ayan, ang dami. Ayan, check na lamang po natin. Pero yung pinakamahal po rito ay yung 1918 na S. Yan, yung San Francisco Mint po ito. Ayan, kung meron po siyang 1918 dito na may tatak na S ay mahal po yan. Kaya check natin. 2018 or 1929. Yan, na may letrang M na yan, mark. Yan, yung M ay Manila po yan. Manila yung kanyang mint mark. Yung S ay ayan, San Francisco. Kaya mahal po talaga yung may tatak sa na M dito na 1929. Kaya check po natin kung meron po yan dito sa kanya. Ayan, 19 ulit yun, 1929. Check na natin, 1929. 1918 ayun, meron siyang 1929 dito. Ayan, at parang may tatak po siya na letrang M dito. Ang mahal nito. Ayan, ang mahal po nito. May tatak po siya na letrang M dito. Pwede po niyang mabenta rito sa 6,000. Ayan, 26,000. Ayan, pwedeng mabenta yan sa 26,000 dito. Pero kailangan po na uncirculated siya. Pero yung kanyang condition po kasi rito ay medyo, ayan, lumang-luma na siguro. Kaya pwedeng mabenta niya sa 1,100 pesos po siguro yan, or sa 410 pesos yan. Pero mababa talaga kasi ang presyo ni Numista rito. Yan, yung sunod ay yung 1918 na may tatak na S. Check na natin yan. 1918
1918. Ayan, 1918. Check natin, 1918. Ayun, na may tatak na S. Ayan, may tatak po siyang S. Ayan, dito. Kaya ito po yung mahal na uri. Ayan, pwede po nyo itong mabenta ng 6,500 kung uncirculated po yan. Extra fine, ayan. Mahal po yan. Mahal po pala ang 1918S. Ayan, meron po siya. Kumpleto po kasi kaya meron po siya. Ayan, magkano kaya niya binebenta ang lahat ng mga ito? Kasi set po yan. Binebenta po niya ito lahat. At sa tingin ko ay hindi po niya ito ibebenta ng tig-isang piraso. Kung bibilin mo po yung isa ay dapat bilhin mo po lahat. Kaya yan, magkano ba niya ibinebenta ito? Alamin na po natin. At ayan po ang kanyang 10 centavos USPI set na Philippine Silver Coin ay kanya po itong binebenta sa halagang 4,000 pesos. Kaya parang okay na rin ito. Kung buy and seller po tayo rito ay pwede po nating yan, bilhin ito at ibenta natin na sa mas mahal na mas mataas na presyo yung yan, yung mga hard to find niya rito. Kaya yan, hard to complete. Mahirap po talagang i-complete yan. Ayan, lalong-lalo na at lumang-luma po talaga ang mga ito. Kaya ayan po ulit, binebenta po niya ito sa halagang 4,000 pesos. Complete set po ito na USPI na mga 10 centavos coin. Kaya ayan, atin po muling pagmasdan ang kanyang mga 10 centavos coin dito. At ayan, 1907. Mula po ito 1907 hanggang 1935 po ito. Kompleto po niya. Ayan, kaya po niya sinabi na USPI complete set. At ito po ay kanyang ibinebenta sa halagang 4,000 pesos. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.